Amen. Sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan, mga kabayan at mga kapatid. Muli po, narito po ang inyong lingkod na si Bali Ariel Guevara. Buwabati po sa inyo ng isang magandang tanghali. Sa lahat po ng ating mga kapatiran ay binabati po natin ang Church of the Lord Jesus Christ or Apostolic Independent Mission sa kabuuan po ng ating iglesia. At ito po ang lingkod muli, si Bali Ariel Guevara. At binabati ko rin po si Pastor Jeff Haspi at ang kanyang may bahay. At ang ating mga kapatiran dyan na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang tayo po ay makabahagi ng kanyang mga salita mula sa banal na kasulatan. At binabati ko rin po ang aking kapatid, si Sister Arlene Guevara. At ganyan din po ang Sister Ariela Guevara na nasa sa Dubai ay siya po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Apostolic Back to the Bible. Sa lahat po, at ganyan din po kay Sister Michelle Ayag sa patuloy niyang mga suporta sa ating gawain. Sa lahat ng mga kapatiran ng local church ng Bagbagin, binabati ko po kayo kay Brother B-Boy. At nawa po ay samahan niyo po ako sa loob ng isang oras na tatalakayin po natin tungkol po sa tunay na iglesia. At sapagkat napakahalaga po na malaman natin kung yung ating kinakaaliban na iglesia, kung ito po ba ay iglesia na isa sa humahawak ng mga tunay na aral ng ating Panginoong Kristo. So bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa isang panalangin. Panalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapaumbaba. Na po minsan po ay samahan niyo po kami sa aming pangaral ng salita mo, Panginoon, at maituro mo, Lord, ang tunay na iglesia, Panginoon, sa amin. Buhay niyo po ang puso ng bawat viewers na nanonood ngayon, Panginoon. Kayo po, Panginoon God, ang humingi po sa kanila. Marami po salamat, O Diyos, sa iyong mga kaputihan po sa amin. Nawa, Lord God, gamitin mo ang programang Apostolic Back to the Bible upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. Salamat sa iyo, Lord, na marami sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang tanghali muli, mga kapatid. Last nating mga talakay nakaraan ay tungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Yung sa Genesis 1:26, kung sino ang kausap niya. At ang pangalawa natin tinalakay ay tungkol po naman sa kung ano ang tunay na pangalan ng ating Panginoon. Ngayon po ay may nag-request sa atin na talakayin natin yung tunay po na iglesia. Dahil merong nag-comment sa ating programa na natanong kung ang Church of the Lord Jesus Christ ba ay nakasulat ba sa Biblia. So, dahil ang Church of God daw ay nasa Biblia, kaya kayang question nila na kung yung Church of the Lord ba ay ito po ba ay biblical or ito po ba ay opisyal na pangalan ng iglesia. So, yan po ang mga katanungan, mga kababayan at mga kapatid. At marami po ngayon na nagtayo ng iglesia. So, kaya nga po, babasahin, ito po ang ating at tatalakayin ngayong tanghaling ito na kung ano po ba yung tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Hindi po kami nakiklaim na kami ang tunay na iglesia, ngunit ibabahagi po namin sa inyo kung paano po kami naanib doon sa tunay na iglesia. Sapagkat sa Biblia ay meron lamang pong isang iglesia. At ang iglesia na ito ay itinatagpo ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem. Sabi po rito, mga kababayan at mga kapatid, sa ating mga viewers, dito po sa Matthew chapter 21 verse 42, sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo, ito'y mula sa Panginoon. Ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos
ay ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So yan po ang sabi ng Panginoon sa mga apostles na kanyang mga kausap, ay yung kaharian ng Diyos ay aalisin sa kanila at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, ang Panginoong Jesucristo po, alam po natin mga kababayan, na siya po ang nagtayo ng iglesia. At ang iglesia po na kanyang itinayo, ito po ay nag-iisa lamang. Sa Jerusalem itinayo niya ito, at mababasa po natin ang sinabi niya kay Pedro. Marami rin pong gumagamit ng talatang ito sa Matthew chapter 16 verse 18. Tayo po rito. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi, upon this rock, I will build my church. Sa makatuwid po, ang nagtayo po ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat marami pong tinatawag na pangalan na iglesia sa Biblia, isa po sa mga tinatawag na iglesia sa Biblia, ito po ay tinatawag na iglesia sa ilang, iglesia ng mga banal, iglesia ng mga panganay, iglesia sa bahay, iglesia ng mga hintil, at iglesia ng Diyos, at tinatawag din na Churches of Christ, mga kababayan at mga kapatid. So sa amin pong pananampalataya, mga kapatid, isa lang po ang iglesia ng Panginoong Jesucristo na kanyang itinayo. At hanggang ngayon po, ito rin po ay nananatiling isang iglesia, sapagkat tayo ay wala pong karapatan na magtayo ng iglesia, sapagkat hindi po tayo ang tumubos sa iglesia, kundi ang tumubos po ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang dapat na magtayo ng iglesia. Ano po sabi ng Biblia tungkol po sa mga nagtatayo ng iglesia? Pakinggan niyo po sa isang talata dito po sa Aklat ng Roma. Ito rin po ay ginagamit ng iba. Sa Roma Kapitulo 10, chapter 10, verse 3, sabi po rito, mga kapatid, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Meron po pala na nagtatayo, mga kababayan at mga kapatid, na ito po itinayo nila para sa kanilang sarili. Kaya nga minsan may mga iglesia na tinatawag po sa pangalan ng kanilang leader. May mga simbahan, may mga local church, may mga iba't ibang church dito po sa buong mundo na yung iglesia po ay tinatawag din sa pangalan ng kanilang leader. Hindi na po ako magbabanggit, mga kababayan at mga kapatid. Ngayon po, yung mga nagtayo ng sariling bahay o iglesia, sabi rito, sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Bakit? Sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos. Gusto nila, mga kababayan, na yung na ang maitayo at hindi katwiran ng Diyos. Wala po tayong karapatan na magtayo ng iglesia, mga kababayan at mga kapatid. Wala po tayong karapatan magtayo. Ang maaari lamang magtayo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil kung tayo po ay magtatayo ng iglesia, ito po ang pahayag ni Pedro tungkol sa mga bagay na yan.
Sa Gawa 4, versikulo 11. Ito po ang sabi, mga viewers, pakinggan niyo po ang talata. Sabi po rito, siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. Yung bato pala, pagka tayo po ay nagtayo ng ibang iglesia, ay itinakwil po natin yung bato sa panulok. Itinakwil natin yung iglesyang itinayo ni Kristo. Pagka tayo po ay nagtayo pa ng ibang iglesia. Nakakalungkot man, merong mga iglesia na itinatayo na parang bagang ang founder ng iglesia nila ay tao. At meron din po ang iglesia na tinatawag na Baptist Church. Nakakalungkot po mga kabayan sapagkat hindi po nagtayo ng Baptist Church ang Panginoong Jesucristo. At sa ating mga Baptist Church, ito po ay tatalakay lang po natin at nagsasami po tayo ng katotohanan na wala pong itinayo na iglesia ang Panginoong Jesucristo na ang pangalan ay Baptist Church, mga kababayan at mga kapatid. So, alam po yan mga kabayan, ang ibig po namin emphasize sa inyo. Meron lamang pong iglesia na dapat po tayong aniban. At ang iglesia na ito po ay nag-iisang iglesia lamang. Ganito po ang pahayag ng ating kapatid na si Pablo. Dito po sa isang talata ng Efeso, Kapitulo 4, versikulo 4. Ito po ang sabi ng talata. May isang katawan at isang espiritu, gaya ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Sabi po ni Apostol Pablo, merong isang katawan at may isang espiritu at may isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Yung isang katawan po, para po sa kanya yung isang espiritu. Hindi po pwede na ang isang katawan maraming espiritu. Kundi yung isang katawan, para po sa kanya yung isang espiritu. Mga kabayan at mga kapatid, ano po ba ang isang katawan na itinutukoy dito ni Apostol Pablo? Ano po ba itong katawan na ito? Pakinggan niyo po sa Colosas 1, versikulo 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Yung iglesia po, ito po yung katawan na tinutukoy ni Pablo. At ang iglesia na ito ay nananatili pong iisang iglesia. Hindi po marami ang iglesyang itinayo ang Panginoong Jesucristo. At kung meron mga iglesia sa panahon ni Pablo, yun po ay mga local church. Hindi po sila na nagtayo ng aral. Ang tinayo lang po nila ay yung mga building o local church. Pero hindi po sila nagtayo ng aral liban doon sa aral ng ating Panginoong Jesucristo na ang aral ay nasa loob ng iglesia, mga kababayan at mga kapatid. So napakahalaga po sa loob ng isang iglesia na ang tunay na iglesia ay dapat meron din pong tunay na aral na pinanghahawakan mga kababayan at mga kapatid sa ating mga viewers. So, nalaman po natin na yung isang katawan na ito po ang iglesia sa ating mga viewers. Ano pong gagawin natin bilang hintil? Tayo po ba ay magtatayo pa ng ibang iglesia? Dadagdagan pa natin yung katawan na itinayo ni Kristo. Dahil sabi ni Pablo, mula kay Kristo hanggang kay Pablo, pinapahayag po na ating kapatid na Pablo, na ating apostol, na meron lamang isang katawan. Hindi po maraming katawan. Kaya hindi po tayo pwede magtayo ng church dahil dadagdagan po natin yung katawan na iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo, mga kababayan at mga kapatid. Isa lang po ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Anong gagawin natin bilang mga hintil o bilang mga mananampalataya na hindi kabilang sa Israel? Ano po dapat natin gawin? Ito po ang sabi, pahayag ng ating Apostol Pablo tungkol sa mga bagay na ito. Pakinggan niyo po sa Efeso, Kapitulo 3, sabi rito, yung mga hintil
Sabi po rito mga kabayan at mga kapatid, sa Efeso 3, versikulo 6, ito po ang pahayag po ng ating Apostol Pablo tungkol sa mga bagay na ito. Ito po ang sabi, sa 3:6, sabi po rito, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus na sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang mga hintil po, sila po ay kasangkap ng katawan at may bahagi sa pangako. Ang gagawin po natin bilang mga hintil ay hindi na po tayo magtatayo ng iglesia sapagkat tayo po ay sasangkap sa katawan. Aanib po tayo doon sa katawan. At ang katawan na ating sasangkapan, ito po ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sasangkap po tayo doon. At pag tayo po sumangkap sa katawan, tayo po ay magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga kababayan at mga kapatid. Hindi ho tayo magtatayo ng ibang iglesia, liban doon sa iglesia itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kundi sasangkap po tayo sa katawan. Paano po tayo sasangkap sa katawan? Sinasabi na rin po ni Apostol Pablo sa talatang ito, sabi nito na, ang mga hintil ay mga tagapagmana, sila'y kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Makakasangkap po tayo sa katawan, mga viewers, sa ating mga kababayan, sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Makakasangkap tayo ng katawan. Ang Ebanghelyo po, siya po ang maghahatid sa atin upang tayo po ay makasangkap sa katawan na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po tayo magtatayo ng iglesia, kundi aanib po tayo doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Ngayon po, kung tayo po aanib sa iglesia, sino po ang ating sasamahan? Painggan niyo po mga kababayan, sa ating mga viewers, kung sino yung ating sasamahan sa pagganib natin sa tunay na iglesia. Ito po ang sinasabi, ang pahayag po ng Biblia. Dito po sa unang 1, Kapitulo 1, versikulo 3. Ito po ang sabi mga viewers, yaong aming nakita at narinig, ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Yung mga apostles, yung kanilang nakita at narinig, sabi nila, ay aming binabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sabi po ng mga apostol, yung aming nakita at narinig, siya namin binabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Sasamahan po natin ang mga apostles na sila po ang unang miyembro ng iglesia. Hindi tayo magbibuild ng ibang samahan, kundi sasamahan natin ang mga apostol sapagkat sila po ang nakakatiyak ng kaligtasan. Pangahawakan po natin ang aral nila. Ano po ba ang bautismo ng tunay na iglesia? Malalaman po natin kung ano ang tunay na bautismo ng tunay na iglesia sapagkat maraming lumilitaw na bautismo na hindi bautismo ng tunay na iglesia. Ano po ba ang bautismo ng tunay na iglesia? Painggan niyo po mga kababayan sa ating mga viewers na nanonood kung ano po ang bautismo na ginamit ng tunay na iglesia. Sabi po rito sa Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tuloy, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, mag-iilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. So yung mga tunay na iglesia sa panahon nila Pedro,
ng araw ng Pentecostes, itinuro niya ang tungkol po sa bautismo. At sila po, sa Pentecostes, doon po isinilang ang iglesia at ang unang bilang nila ay 120 soul o 120 na kaluluwa. Ang bilang po nila doon sa the day of the Pentecost, mga kababayan at mga kapatid. At nagpabautismo ang mga Hudyo, yung mga Israelita, sabi niya, mga kapatid, anong aming gagawin upang kami ay maligtas? Ang sabi sa kanila ni Pedro, magpabautismo kayo. 3,000 kaluluwa ang nagbautismuhan sa panahon na ito. Mga viewers, 3,000 kaluluwa. Saan po nagsipanatili yung mga nabautismuhan ng panahon ng Pentecostes, sa panahon ni Apostol Pedro? Saan po sila nanatili? Pakinggan niyo po. Sa 42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Sila po'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Yung aral, doktrina ng mga apostol, doon po sila nanatili. Kaya sabi ng mga apostol, yaong aming nakita at narinig, ay siya namin binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng paikisama sa amin. Oo, meron tayong paikisama-sama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Anong ginawa nila doon sa mga bagay na nakita nila at narinig nila? Ano pong ginawa ng mga apostol? Sabi po natin. Kaya sabi po rito sa unang 1, balikan po natin. Sa unang 1, kapitulo 1, versikulo 4. Ano pong ginawa nila doon sa kanilang nakita at narinig? Verse 4. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Yung mga bagay po na kanilang nakita at narinig, mga viewers, ay kanila pong isinusulat upang ang inyong kagalakan ay malubos. Isinulat po nila yun. Doon sa mga bagay na kanilang isinulat, doon po tayo, mga kababayan, mga kapatid, kukuha ng batayan. Kaya yung mga nabautismuhan ng araw ng Pentecostes na 3,000 kaluluwa, nagsipanatili silang matibay sa turo ng mga apostol. Wala na pong ibang aral liban dito sa aral, turo ng mga apostol. Nagsipanatili po sila rito. Hindi po sila gumawa ng ibang aral. Hindi sila tumayo ng ibang church. Hindi sila nagtayo ng ibang fellowship, kundi sinamahan po nila ang mga apostol, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya po napakahalaga sa isang iglesia ay makilala po natin, hindi lang po ang iglesia, kundi yung aral na nasa loob ng iglesia. Sapagkat ang tunay na iglesia ay meron pong tunay na aral. Hindi po pwede na walang tunay na aral ang iglesia kung tayo po ay nasa tunay na iglesia, mga kababayan at mga kapatid. Ngayon po, may nagtanong po nakaraang Saturday kung kayo po ba ang tunay na iglesia? Ang Church of the Lord Jesus Christ ba ay nasa Biblia? Yan ba ay mababasa natin na letra por letra? So, yun po ang tanong ng viewers dahil meron daw mababasa na iglesia ng Diyos. Hindi naman po tayo kumukontra doon dahil meron po talagang iglesia ng Diyos. At meron din mababasa na mga iglesia ni Kristo. Itukoy ko po yung nasa Biblia, mga kabayan, mga kapatid. At may mababasa rin na iglesia sa mga hintil, iglesia sa ilang. Bagamat marami pong katawagan ng iglesia, ngunit ito po ay iisang iglesia lang. Kagaya po ng ating Panginoong Diyos. Ng Old Testament, marami pong pangalan ang Diyos, pero ang Diyos po ay nananatili lang pong isang Diyos. Ang iglesia, bagamat marami pong itinawag sa Kanya, ang iglesia po ay nananatili lang din pong isang iglesia. So, ang tinayo ng Panginoong Jesucristo, ang iglesia, sapagkat ito po ay nabuwal. Paenggan niyo po ang pagtayo. Mamaya po sagutin po natin tungkol po
sa Church of the Lord Jesus Christ. Pakinggan niyo po sa Amos Kapitulo 9, versikulo 11. Ito po ang sabi ng talata, mga viewers naming tagapakinig. At binabati rin natin si Brother Chino na nakikinig at si Sister Betty Alones na nakikinig ngayon. Ano po sabi mga kapatid, dito po sa Amos chapter 9, verse 11, na bakit itinayo ng Panginoong Hesukristo yung iglesia. Ano po ba ang nangyari sa iglesia, mga kabayan at mga kapatid? Sabi rito sa Amos chapter 9, verse 11, ito po ang sabi, sa araw na yaoy ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na nabuwal. At tatakpan ko ang mga sira niyaon, at ibabangon ko ang mga guho niyaon, at aking itatayo gaya ng mga araw ng una. So mga kabayan at mga kapatid sa ating mga viewers, kaya pala ito itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay nabuhal. Hindi po ito literal na nabuwal, na natumba, or whatsoever, kundi ito po ay nagkasala ang unang iglesia. Kaya ito po ay nabuwal. Sila po ay nagkasala ng pagsamba sa ibang Diyos, maliban sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, ng Old Testament po. Nalaglag po sila sa pagkakasala, mga ating mga viewers. Kaya, yung iglesyang una na nalaglag sa pagkakasala, ito po ay ibinangon ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, ang sabi rito sa Oseas, kung babasahin po natin, sa Oseas chapter 14, verse 1, ano po ang sabi dito? O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Sa English po, ang pagkakasalim po ng kasamaan ay iniquity. Pag sinabi pong iniquity, ito po yung kasalanang sinasadya. Doon po nabuwal ang mga Israelita sa kanilang pagkakasala sa ating Panginoon. Nabuwal po dahil sa kanilang kasamaan. Kaya ang iglesia po ay nabuwal dahil sa kasalanan po ng ating mga ninuno, mga sinaunang membro sa iglesia. Ano po ang naging kasalanan nila? Ang naging kasalanan po nila ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Diyan po bumagsak ang unang iglesia. Kaya ginawa ng Panginoon, ang pangako ng ating Panginoon ay ibabangon ko ang iglesia. Ito po ba mga kababayan ay natupad sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo? Sino po ba ang nararapat na magbangon? Dahil ang unang iglesia po ay natumba dahil sa pagkakasala at itinubos po ng Panginoon ang iglesia dahil po sa pagkakasala. Kaya nga po, tinubos ng ating Panginoong Hesukristo ang iglesia dahil ang iglesia po ay nagkasala po. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang nagtubos ng kasalanan ng unang iglesia. At nang natubos na po ang unang iglesia, ito po ay itinayo ng ating Panginoon. Ibinalik niya yung dating bagay, binalik niya yung dating iglesia, upang ang mga Hintil ay magkaroon po ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan, at sa ating mga viewers, na tayo po'y kaanib sa tunay na iglesia. Malalaman po natin kung tunay ang iglesia, kung ang iglesia po ay bumabatay sa mga bagay na nakasulat. Pinangahawakan ang mga aral ng Diyos at namumuhay na mayroong kabanalan. Number 1 po yan. At nagpapatuloy sa aral ng ating Panginoon na mayroong pong pagtitiis hanggang sa wakas. So kaya napakahalaga ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Gaano po kahalaga ang iglesyang kanyang itinayo? Painggan niyo po. Dito po sa isang talata ng Biblia, sa Gawa, Kapitulo 20,
Ito rin po ay madalas po nating naririnig sa mga ibang mga ngaral. Sa 20:28 ng Gawa, ito po ang sabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na ibinili niya ng kanyang sariling dugo. O sabi mga kabayan at mga kapatid ng talata, ang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na kanyang binili ng kanyang sariling dugo. So ang iglesia po ay katumbas po ng dugo ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay hindi aanib sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon, magiging walang saysay po ang pagkatubos ng Panginoon sa iglesia na ang halaga po ay dugo niya. Kaya ganun po kahalaga sa ating Panginoon ang iglesia. Kaya niya po ito itinayo upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa, upang tayo po ay makabahagi sa kaligtasan na ito. Kasama po ang mga Hintil. Ang ganyan po. Sa Gawa 15, versikulo 14, ito po ang sinasabi ng talata. Isinaysay na ni Simeon kung paano dinalaw na una ng Diyos ang mga Hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. So isinaysay na po ni Simeon na dumalaw na ang Diyos ng una dito po sa mga Hintil upang kumuha ng isang bayan na tinatawag sa kanyang pangalan. So meron pong pag-asa ang mga Hintil na mga dinalaw ng Diyos ng una. At sa mga Hintil, kukuha po ang Diyos ng isang bayan. Ito po ang isang bayan na ito, mga kaibigan, sa aming mga viewers. Ito po ang iglesia na tinatawag sa kanyang pangalan ang mga membro ng iglesia. Kaya po tayo ay tinatawag na Kristiyano. Sapagkat yung mga membro ng iglesia sa kanyang bayan, ito po ay tumatawag sa kanyang pangalan. Tuloy po natin ang pagkabasa po. At dito ay sasang-ayon ang mga salita ng mga propeta, gaya ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay nito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya. At ito'y aking itatayo upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ang lahat ng mga Hintil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una. At dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga Hintil ay nagbabalik loob sa Diyos. Nang una pala mga kabayan at mga kapatid, hinahanap ng Diyos yung mga nalabi, yung mga natira. Kasi po ng panahon po ng ang mga Israelita, yung mga Israel, kasi nahati po yung Israel, naging nahati sila sa dalawa, yung Kingdom of Judah, saka Kingdom of Israel. Pinatapon po ang mga Israel, yung 10 tribes ay pinatapon sa labas ng Babylonia. Sila po ay kumalat sa buong sanlibutan. At kaya sabi rito sa 17, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ng Panginoon. Hinahanap ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga Israelita na nanawaglit, yung mga nawala. At gayon din, ay hinanap din ng Panginoon yung mga Hintil na tinatawag sa kanyang pangalan. So, ginawa ng Panginoon, itinayo niya ang iglesia upang ang mga Hudyo, yung mga Israelita na nagkalat sa buong mundo sa panahon ng Babylonia na sila po ay nasakop, ay maibalik yon. At ang mga Hintil, makabahagi din noon sa iglesyang kanyang itinayo. Kaya po mga kababayan at mga kapatid, hindi po kami nagtayo ng iglesia, kundi kami po ay umanib doon sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat mula ng una hanggang ngayon, ang iglesia po ay nananatiling iisa lang ang iglesia
Hindi po maraming iglesia. Sabagat sabi ni Pablo, may isang katawan o isang iglesia at may isang espiritu. Yung isang espiritu para yon sa isang katawan na iglesia. Hindi pwedeng marami ang katawan. Hindi pwedeng marami ang espiritu. Kundi ang iglesia, meron lamang pong isang espiritu. Mga kaibigan. So kaya, napakahalaga po na ang iglesia ay kailangan po tayong umanib sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Hindi po kami nagtayo, kundi kami po ay umanib sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Kristo. Wala po tayong karapatang magtayo ng iglesia. Sapagkat ito po ang pahayag ng ating Apostol Pablo tungkol sa mga bagay na yan. Basahin po natin sa unang Korinto, Kapitulo 3, ang versikulo 10. Sabi po rito, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Tuloy, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Hindi na pala tayo pwede maglagay ng pinasasaligan eh. Kasi nailagay na. Ang nalagay, walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. Bakit ba tayo magtatayo? Kung meron nang itinayo ang ating Panginoon. Paano ko po nasabi, mga kababayan at mga kapatid, na yung isang iglesia na ito, ay mula na una hanggang sa panahon natin, ay nag-iisa lang. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo, tungkol sa mga bagay na yan. Pakinggan niyo po sa Efeso Kapitulo 3. Ito po ang sabi ng talata sa versikulo 9. Sabi po rito ay ganito. At mapakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Verse 10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ang mga pamunuan, mapakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yung iglesia po, mga kababayan at mga kapatid sa ating mga viewers, ito po ang magpapakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan. At ito po ay ipinanukalang walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yung iglesia pala na nag-iisa. Ito yung magtuturo ng buong karunungan at kapuspusan ng Diyos na ipinanukalang walang hanggan. Kaya nananatili pa rin po ang iglesia ay iisa. Kaya nga pagbalik po ng ating Panginoong Kristo, isang iglesia lang po ang kukunin niya. Anong klaseng iglesia ang kukunin ng ating Panginoong Kristo? Narito ba rin sa Efeso, Kapitulo 5, ang talata, Kapitulo 5, versikulo 27. Sabi po rito ganito. Upang ang iglesia ay mairap sa kanyang sarili, na maluwalhati, na walang dungis, o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y marapat maging banal at walang kapintasan. Ang kukunin po palang iglesia, walang dungis, walang kulubot, o anumang bagay, kundi ang kukunin niya po ay iglesyang walang kapintasan. Ito po yung klaseng iglesyang kukunin ng Diyos. At ilang iglesia ito? Ito po ay isang iglesia lang. Kasi hindi naman pwede ang Diyos o hindi pwede si Kristo na doon sa Revelation na siya'y kordero, hindi siya pwede ikasal sa maraming babae. Kundi iisa lang po ang iglesia. Sapagkat ang iglesia po, siya po ang tagapagligtas ng katawan. Ito po ay itinuring na asawa ng ating Panginoong Kristo.
Hindi pwede na maraming asawa ang Panginoong Jesucristo pagdating ng araw. Pakinggan niyo po. 5:23 ng Efeso. Dito pa rin po ang sinasabi ng ating Apostol Pablo. Ay bulit ganito. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So inalimbawa po ni Apostol Pablo na yung iglesia ay parang isa tong babae. Kaya kapag papatuloy po natin mga kabayan, mga kapatid, dito po sa verse 29, sapagkat walang sino man ang napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalaway magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalta ko ang tungkol kay Kristo at sa iglesia. Inalimbawa po ni Pablo na kung ang lalaki, kinakandili niya ang iglesia ay minamahal niya, gayon din po si Kristo, kinakandili niya po ang iglesia. Ito po inalintulad niya sa dalawang mag-asawa. Kaya ang iglesia po, ito po ay makikipagkaisa kay Kristo pagdating ng araw, mga kabayan, mga kapatid. At isang iglesia lang po ang kunin po ng ating Panginoong Kristo. At walang iba, ang iglesyang ito, sabi ni Pablo, walang dungis, walang mantsa, at wala pong kulubot. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan, at sa ating mga viewers, na tayo po ay umanib sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, ano po ba ang tunay na pangalan ng iglesia? Kailangan ang iglesia ay tinatawag po sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ano po sabi sa Isaiah 43, versikulo 7? Ano po ang sabi dito, mga kababayan at mga kapatid? Bawat tinatawag sa aking pangalan, yo'y aking nilikha, ay sa aking kalwalatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Sabi rito ng ating Panginoon, ayon sa kapahayagan ni Isaiah, na bawat tinatawag sa aking pangalan, yao'y aking nilikha ayon sa aking kalwalatian, at ito'y aking inanyuan. Kung ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon ay tinatawag sa kanyang pangalan, so kailangan ang mga membro ng iglesia ay tawagin din sa kanyang pangalan. At ang kanyang iglesia ay nararapat din pong tawagin sa kanyang pangalan. Sapagkat sabi po ng ating Panginoong Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang nangungusap po ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na inaangkin niya na aking iglesia. Kung dalawa po may-ari ng iglesia, dapat sasabihin ng Panginoong Kristo, ating iglesia, hindi yun. Ang nakalagay po sa Bible, aking iglesia. Kung siya po ang nagtayo ng iglesia sa makatuwid, ito po ay tinatawag sa kanyang pangalan. Bakit po? Pagka tayo po nagtayo ng ating samahan, dahil iisa lang ang iglesia, at tayo po ay aanib sa iglesia itinayo, yung local church natin, kaganino ba dapat ipangalan? Pakinggan niyo po sa isang talata. Dito rin po sa Efeso, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 15. Sabi rito mga kababayan at mga kapatid, sa Efeso 3:15, nasa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Sa Diyos pala kumukuha ng pangalan yung sambahayan sa langit at sambahayan sa lupa. Kaya kung kukuha tayo ng pangalan sa sambahayan natin o sa ating local church, kailangan sa Panginoon tayo kumuha ng pangalan. At nakapangalan sa Panginoon yung iglesyang local na ating itinayo na samahan. Sapagkat iisa lang po ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon.
Hindi po tayo nagtayo ng iglesia, kundi tayo po ay nagkaroon ng pakikisama sa mga apostol sa pamamagitan ng kanilang aral. Ang itinayo lang po natin, yung local churches, yung mga building. Pero hindi po tayo nagtayo ng aral. Hindi po tayo nagtayo ng iglesia. Sapagkat ang meron lamang karapatan magtayo ng iglesia ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat siya po ang namatay sa iglesia. Hindi naman yung pastor ang namatay sa iglesia. Hindi naman ang pastor ang nagtubo sa iglesia. Kundi ang nagtubo sa iglesia ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo, ang pastor, nilagay pong tagapangasiwa sa loob ng iglesia. Mga kababayan at mga kapatid. Yan po ang aming stand tungkol sa mga bagay na iyan. Kaya may nagtanong, yung Church of the Lord Jesus Christ ba ay nasa Biblia? Kasi mababasa raw yung Church of God. Yung Church of God na nasa Biblia, yun po ang totoo. Pero sa panahon po natin, napakadami ng Church of God sa buong mundo. May tatawag din ng Church of God International. Kung babagbabayan po natin ay letra por letra, na hindi porket di nakasulat sa Biblia letra por letra, hindi na tunay na iglesia. Ibig ba sabihin, mga kababayan, mga kapatid, porket ba ang pangalan natin ay wala sa Biblia, ay hindi na po tayo maliligtas? Yun po yun. So, ang tunay pong iglesia, meron pong pangalan. At ang pangalan ng iglesia, ito po ay tinatawag na iglesia ng Panginoong Heso Kristo. Babasahin natin yung Gawa 20:28, kung meron po tayo American Standard Version 1901, ang nakalagay po doon ay Church of the Lord. Ang nakalagay po. Sino pong Lord na may-ari ng church? Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Yun po yun, mga kababayan at mga kapatid. Ang mahalaga, yung kanyang pangalan nasa loob po ng iglesia. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Deuteronomio, chapter 12, verse 5. Ano po sabi ng pahayag dito, na pahayag ni Moises tungkol sa mga bagay na ito? Ito po ang sabi. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon niyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makaluwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Kailangan pala yung tahanan ng Diyos. Merong paglalagyan ng kanyang pangalan. Kaya tayo po, tahanan po tayo ng Diyos. Kaya yung pangalan ng Diyos ay nasa atin. Kaya tinatawag po tayong mga Kristiyano. Ang iglesia po naman talaga, mga kababayan at mga kapatid, ang tunay po yung iglesia, ang totoo po, iyan po ay mga tao. Yan po ang mga tao, yung iglesia. Hindi po yan building. Hindi po yan. Kundi ang tunay na iglesia, yan po yung mga tao na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sila po ay tinatawag na mga Kristiyano. Hindi po building. Kasi ang building mawawasak to. Pagdating ng Panginoon, pag sinunog ito, mawawala. Pero yung iglesia o yung mga tao, mga kaanib doon sa iglesia, sila po ay maliligtas. Kaya po, yung iba po nakakalungkot ay binabaliwala nila yung pag-anib nila sa iglesia. Sayang lang po ang dugo ni Kristo na kanyang itinubos ng iglesia kung hindi rin po tayo aanib sa iglesyang ito. Hindi na dapat tinayo ng Panginoon ng iglesia kung hindi rin pala kailangan ng tao. Kailangan po natin ng tunay na iglesia. At tiyain po natin na nasa tunay po tayong iglesia. Sapagkat napakadaming iglesia sa panahon ngayon. Ito nga lang po sa Pilipinas, halos 2,000 mahigit ang nakarehistro ng mga iglesia. Hindi na natin alam kung anong totoo. Saan tayo babatay? Sa isang iglesia. Anong batayan natin sa tunay na iglesia? Walang iba kundi po sa aral
sa turo, doon po tayo babatay sa aral. Kung ang isang iglesia ay hindi nagtuturo ng kabanalan, eh hindi po sa Diyos yan. Sapagkat mula pa noon ang iglesia, sila po'y nangangaral tungkol sa kabanalan. At ang mga membro sa iglesia, ito po ay walang mga bisyo. Walang alak, walang sigarilyo, walang anumang bagay na mga bisyo sa kanilang katawan. Sapagkat ang kanilang katawan ay pag-aari na po ng Diyos. Dahil tayo po ay naipagkaisa sa Diyos, ang ating katawan, ang nagmamay-ari na po nito, ay ang ating Diyos. Pakinggan niyo po ang sinasabi po ni Pablo tungkol sa mga bagay na yan. Sa unang Korinto 6, versikulo 19, ano sabi ni Apostol Pablo? O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi na kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Hindi na po tayo sa ating sarili, kundi tayo po ay pagmamay-ari na ng Diyos. Kaya kung sabihin man ng Diyos na bawal ito, bawal ang alak, bawal ang sigarilyo, bawal ang sugal, may karapatan ang Diyos na sabihin sa atin ito. Sapagkat tayo po ay pag-aari na po ng Diyos. Dahil tayo po'y bahagi ng iglesia. Kaya sa iglesia, meron tayong apostol, meron po tayong propeta, meron tayong ebanghelista, merong guro, at meron tayong ebanghelista. Bakit tayo merong apostol, propeta, ebanghelista, guro, pastor? Upang sa ikatitibay ng katawan. Upang ang iglesia po ay tumibay sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo upang abutin natin ang pagkakaisa ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Bakit ang daming church na hindi nagkakaisa? Bakit maraming iglesia nag-aaway-away sa panahon natin? At sasabihin natin na tayo tunay na iglesia. Pero ang puot sa puso natin, hindi natin matanggal. Yung galit natin sa ating kapwa, hindi natin marilis. Ba't tayo nakiklaim na tayo ang tunay na iglesia? Tandaan po natin mga kababayan, sa ating mga viewers, ang kukunin pong iglesia ng Panginoon ay walang dungis, walang kapintasan, at walang kulugot. Kaya ang kailangan po natin, umanib po tayo sa tunay na iglesia. At ang iglesia na ito ay tinatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang pangalan po namin ng aming iglesia ay tinatawag na Church of the Lord Jesus Christ. Kapag sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Kinarapat lang ang kanyang iglesia ay tawagin sa kanyang pangalan. Kaya yung local church na aming inaaniban, ito po ay tinatawag na Church of the Lord, iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kami po yung naging kaanib sa pamamagitan po ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ulitin po natin ang sinasabi sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 6, ang sinasabi po ay ganito, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at may mga bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kaya ka naanib sa iglesia sapagkat ikay nakarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag i-reject natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon, ang ebanghelyong ipinangaral ng mga apostol, ito rin po ang magiging hatol sa atin pagdating ng araw. Kaya po mga kababayan at mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay mapunta sa tunay na iglesia.
pag tayo po'y nasa tunay na iglesia, ay hindi po mapapariwala ang ating buhay. Ating mga problema, kung meron man tayong problema, magagawan agad ng solusyon. Sapagkat ang Panginoon natin ay nariyan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. So, kabutihan mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nagtayo ng iglesia upang tayo po ay umanib sa iglesia itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kami po ay umanib doon sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at hindi na po kami nagtayo ng iglesia. Sapagkat pag tayo po nagtayo ng iglesia, itinakwil po natin ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon. Tandaan po natin, mula ng una hanggang ngayon, isa lang po ang iglesia. Ang iglesia ay ipinanukalang walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ay kung meron man tayong mga churches, bawa, meron tayong local church sa Kaibigan, local church sa Negros, local church sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yan po ay maitinayo po nating local church. Yan po ay mga building. Local churches. Hindi po tayo nagtayo ng aral, hindi na po tayo nagtayo ng iglesia, kundi yung ating local church, tinatawag doon sa iglesia ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo nagtayo ng aral, sapagkat tayo po ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Hindi na po tayo gumawa ng ibang turo. Hindi na tayo gumawa ng ibang aral. Kaya nga po tayo bilang apostol ay hindi tayo naniniwala sa Trinity. No? Hindi tayo naniniwala sa word na rapture. Hindi tayo naniniwala sa iba't ibang doktrina na hindi natin kilala. Kundi tayo po, kung ano ang nakasulat sa Biblia, dito po tayo bumabatay. Mga viewers. Kaya po ito po ang aming tamahan sa Church of the Lord Jesus Christ ay nagpapaliwanag sa inyo na meron lang tunay na iglesia at ang iglesyang ito ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ang Panginoong Jesucristo, siya ang nagtayo ng iglesia, narapat lang po na ang iglesia ay tawagin sa kanyang pangalan. So, binabati natin ang lahat ng ating mga viewers, si Brother Nelson Durman, at ang ating si Brother Willie, at si Brother Bayon, Brother Ruben, Sister Imelda, ang kanyang asawa. At sa lahat na nasa inyo, ay binabati po kayo ng isang magandang tanghali. At sa lahat po ng mga kapatiran dyan sa Negros, ay binabati po rin natin sila ng isang magandang tanghali. At yung ating kaibigan dyan na laging nag-FB Live everyday, pagpalain ka ng ating Panginoon. Sa lahat po ng mga viewers na nanonood ngayon, ay binabati po kayo ng isang magandang tanghali. So, yan po mga kapatid, ang pinahayag po namin sa inyo na merong tunay na iglesia at ang tunay na iglesia ay nag-iisa mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Ito po ang iglesyang kukunin ng Panginoong Jesucristo. Saan nga ba naitayo ang tunay na iglesia? Itinayo po ang tunay na iglesia na ito po itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay naitatag sa Jerusalem. Sa Jerusalem, itinatag ang tunay na iglesia. Kaya mula sa Jerusalem, doon po sila mga ngaral, from Jerusalem, hanggang sa mga hintil. Painggan niyo po ang sinasabi. Dito po sa Lucas, Kapitulo 24, versikulo 47. So, medyo mahaba pa yung ating oras. At magkaroon tayo uli ng FB Live, mga kababayan, mga kapatid, loobin ng Panginoon. Tayo po rito ganito, Lucas 24, verse 47, at ipapangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Sa Jerusalem po, itinayo ang iglesia, kaya ang kanilang pangangaral, nag-start po sila
sa Jerusalem. At gayon din po ang pahayag ni dito po sa gawa ni San Lucas, sa gawa kapitulo 1, versikulo 8, na dapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa Judea, at sa Samaria, at hanggang sa kauli-ulingang hangganan ng lupa. Mag-i-start po ang pangangaral ng mga apostol sa Jerusalem, sa Samaria, hanggang sa kauli-ulingang hangganan ng lupa. Isa lang po ang aral na kanilang ipinangaral. At isa rin pong iglesia ang kanilang ipinakikilala. Ano ang tunay na aral? Sabi sa Gawa 2:42, sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Kaya tiyakin po natin, yung ating pinapangaral ay turo ng mga apostol. Pagka hindi po turo ng mga apostol yan, sabi ni Pablo sa Galatia kapitulo 1, versikulo 8, ito po ang sabi mga kababayan at ating mga viewers, ay ganito. Sabi niya dito sa 8, datapwat kahimad kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi. Ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap, ay matakwil. Pinapatakwil ng mga apostol kung meron mangaral ng ibanghelyo na hindi nila tinanggap ng una. Dahil marami na po sa panahon po ni Pablo, marami na po sumisira ng ibanghelyo. Marami na po sumusulat sa mga kapatid sa iglesia na nagpapanggap na ang kanilang sulat ay sulat ni Pablo. Pero hindi po yung sulat ni Pablo. Merong sa iglesia na gumagawa ng ibang ibanghelyo. Kaya sabi ni Pablo, kahimad kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibanghelyo na hindi ninyo itinanggap ay itakwil. Kailangan ang tunay na iglesia, merong tunay na ebanghelyo. Merong tunay na aral. Kaya po kami, ay lagi po namin nisigaw dito sa FB Live, mga kaibigan at mga kapatid, na meron lamang pong isang doktrina. Sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Hindi na po tayo pwedeng gumawa ng ibang aral. Meron na po tayong pattern para sundan ang aral ng mga apostol. Ang nakakalungkot nga lang po, maraming nagtatayo ng aral at marami rin nagtatayo ng iglesia. Yan po ang nakakalungkot. Nagtatayo ng iglesia, ang iba, ginagamit ang iglesia kasangkapan para yumaman. Papayaman ng iba. Hindi masamang yumaman, pero dapat sa mabuting pamamaraan. Kaya po mga kababayan at mga kapatid, yan po ang nakakalungkot. Meron po tunay na iglesia, aniban po natin ang tunay na iglesia. Kung meron po tayo mga katanungan, mga viewers, ating mga viewers dyan, ito po ang aking number, 0948-912-5524. Ulitin ko po, 0948-912-5524. Kung meron po tayong mga katanungan tungkol po sa panampalataya ng Apostolic Church of the Lord Jesus Christ. Kaya po napakalaga po, mga kaibigan, sa ating samahan, ang Church of the Lord Jesus Christ, ang Apostolic Independent Mission, ay sila po ay mga bahagi sa pangangaral ng mga apostol sa panahon na ito, sa panahon ng una. Kaya po, kami po ay umanib sa tunay na iglesia, at ang tunay na iglesia na ito ay itinayo ng ating Panginoong Kristo. Nawa po, loobin ng Panginoon, tayo po ay magkaroon muli ng FB Live. Sa lahat po ng mga kapatiran na laging sumusubaybay, suportahan po natin ang gawain ito sa FB Live. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo. Binabati rin po natin ang mga pastor sa kabuuan ng Church of the Lord Jesus Christ, Apostolic Independent Mission, sa mga leader, district leader,
Pastor Mardon Kapalungan, Pastor Ronnie Rodriguez, pinabati ko po kayo ng isang tanghali at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo at binabati rin natin ang mga taga Bagumbong sa pangunguna ni Brother Biboy Alones at sa kanyang pamilya na patuloy na sumusuporta sa Bible study tuwing Huwebes at sa lahat po ng kapatiran sa buong Pilipinas, sa ating mga nasasakupan ng AIM. Binabati ko po kayo ng isang magandang tanghali. Sa lahat ng mga kapatiran po sa ibang bansa, kung meron man, ay patuloy po natin subaybayan ang Apostolic Back to the Bible. Muli, ito po ang unicorn na si Brother Ariel Guevara. Bumabati po sa inyo ng isang magandang tanghali. Nawa po, patuloy po natin subaybayan ang Apostolic Back to the Bible. Kung meron po kayong mga tanong, ay maaari po tayong mag-text or mag-comment sa FB Live na ito. So, purihin po ang Panginoon. Sumaatin po ang biyaya at kapayapaan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo. God bless you all.